Kim Chiu dedma lang sa issues. Fans ng Kim Pao nasasaktan sa pambabatikos sa Kim Pao tambalan. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Narito ang buong detalye sa kung paano hinaharap ni Kim Chiu at ng mga fans ang mga pambabatikos na ito. 1. Pagiging dedma at paglilinaw ni Kim Chiu. Unbothered sa mga chismis, kilala si Kim sa pagiging positibo. Sa mga mabibigat na chismis tulad ng pregnancy rumors, idinaan lamang niya ito sa biro sa isang video kasama ang kanyang team upang ipakita kung gaano ito kawalang kabuluhan. Tama ka, napakahusay nga ng paraan ni Kim Chiu sa paghawak ng mga ganitong uri ng chismis. Sa halip na magalit o maging emosyonal, mas pinipili niyang daanan sa katatawanan at pagiging positibo ang mga walang basehang isyo. Ang tinutukoy mong video ay ang kanyang nakaraang vlog kung saan kasama niya ang kanyang glam team at mga kaibigan. Doon ay hinarap nila ang kumakalat na pregnancy rumor, sa pamamagitan ng pagbibiro at pagpapakita ng kanyang flat tummy habang tumatawa. Sa ganitong paraan, napatunayan niyang hindi siya apektado at nagawa pa niyang protektahan ang kanyang kapayapaan ng isip, peace of mind. Ang ganitong, dedma, ngunit positibong attitude ang isa sa mga dahilan kung bakit labis siyang hinahangaan ng kanyang mga fans. Ipinapakita nito na alam niya kung kailan dapat magsalita at kung kailan mas mabuting huwag nang bigyan ng pansin ang mga negatibong ingay sa showbiz. Pagtatanggol sa mga kaibigan, hindi nananatiling tahimik si Kim kapag nadadamay ang mga malapit sa kanya. Nang mapagbintangan ng ilang fans ang kanyang It's Showtime co-host na si Vice Ganda ng kawalan ng respeto, naglabas ng pahayag si Kim sa X, dating Twitter, upang pakiusapan ang mga supporters na huwag maging toxic at igalang ang kanyang mga katrabaho. Sa partikular na isyong ito, ipinamalas ni Kim Chiu ang pagiging tunay na sandigan ng kanyang mga tagahanga habang pinapanatili ang kapayapaan sa kanyang mga katrabaho. Nang magugat ang hindi pagkakaintindihan dahil sa Famous Broadcast Arts Awards, kung saan hindi sinasadyang nalimutan ni Vice Ganda na banggitin ang pangalan ni Kim, maraming Kim Pao at Solid Kim fans ang nagalit at bumatikos kay Vice. Nang tawagin ni Vice Ganda ang reaksyon ng ilang fans na toxic at crush upon sa X, dating Twitter, hindi na nahimik si Kim ngunit gumamit siya ng balanseng diskarte upang ipagtanggol ang kanyang supporters at protektahan ang relasyon nila ni Vice. Panuurin ang paglilinaw ni na Vice Ganda at Kim Chiu sa It's Showtime upang tuluyang wakasan ang mga haka-haka ng hidwaan. 48 minuto pasado alas 12 It's Showtime hosts Vice Ganda and Kim Chiu addressed the reactions to 2.2k views 17 days ago Facebook GMA Network pagtatanggol sa fans. Sa kanyang opisyal na pahayag sa X, magalang na nakiusap si Kim na huwag tawaging Chip ang kanyang mga tagahanga. Ipinaliwanag niyang ang kanilang reaksyon ay bunga lamang ng matinding pagmamahal at pagiging protective sa kanya, paalala laban sa toxicity. Bagamat ipinagtanggol ang kanilang intensyon, malinaw ring sinabi ni Kim na hindi niya kinukonsinti ang toxic behavior, at nakiusap sa lahat na mag-move on na at magpalaganap na lamang ng pagmamahal. Ayos ang magkaibigan, agad ding naglinaw ang dalawang host sa It's Showtime. Humingi ng paumanhin si Vice sa kanyang pagkakalimot dahil sa dami ng hosts, 16 na silang lahat, at walang prompter, habang nakangiti namang tinanggap ni Kim ito. Patunay na walang lamat ang kanilang pagkakaibigan, ipinapakita lamang nito na marunong rumspito si Kim sa kanyang mga katrabaho, ngunit may paninindigan din siya kapag ang kanyang mga tapat na tagahanga na ang nailalagay sa masamang ilaw. Pagpapakalma sa fandom nang magprotesta ang mga fans sa paglipat ng time slot ng serye nilang The Alibi. Agad na nagpost si Kim upang tiyakin sa mga tagahanga na walang dapat ipag-alala at alam na nila ang schedule mula pa nung una. Eksakto ang iyong tinukoy, at dito muling pinatunayan ni Kim Chiu ang kanyang husay sa pagpapakalma ng sitwasyon nang maging emosyonal ang kanyang mga tagahanga. Noong huling bahagi ng Marso taong 2026, umani ng halo-halong reaksyon at pagkadismaya mula sa Kim Pao fans ang inanunsyong paglipat ng seryeng The Alibi, na pinagbibidahan nila ni Paolo Avellino, mula sa unang primetime slot, 8 p.m., patungo sa mas huling oras,
8:45 p.m., upang bigyang daan ang bagong seryeng Blood vs. Duty. Nang mapansin ni Kim ang confusion and frustration sa social media, agad siyang naglabas ng mga pahayag sa X upang linawin ang katotohanan. Everything is according to plan. Nilinaw ni Kim na ang paglipat ng oras ay bahagi ng orihinal na plano ng pamunuan. Ipinaliwanag niya na ang The Alibi ay sadyang nakalaan para sa pangatlong slot ng primetime lineup ng ABS-CBN. Ngunit pansamantala lamang itong inilagay sa mas maagang slot dahil hindi pa handa ang programang dapat na unang eere. Grateful for the bonus. Ayon kay Kim, isang malaking bonus at itinuturing niyang unexpected blessing na naranasan ng kanilang serye ang humawak sa pinaka-prestihiyosong unang slot na dating hawak ng FPJ's Batang Quiapo. Kaya naman, walang dahilan para magtampo o magalit ang mga fans. Everything is under control. Direkta niyang sinabihan ang fandom na, no need to worry, dahil kontrolado ng management ang takbo ng programming at maayos ang lahat. Pinasalamatan din niya ang mga ito sa kanilang walang sawang pag-unawa, pasensya, at suporta. Sa pamamagitan ng mabilis at malinaw na pag-update na ito ni Kim, agad na humupa ang tensyon sa pagitan ng mga fans at network, at muling nag-focus ang fandom sa pag-trend at pagsuporta sa serye sa bago nitong oras. 2. Bakit nasasaktan ang mga fans ng Kim Pao? Pagtatanggol sa idolo, maraming fans ang nakakaramdam ng matinding protectiveness kay Kim. Pakiramdam nila ay madalas itong dehado o hindi nakakakuha ng sapat na solo projects kumpara sa kanyang on-screen partner. Ito talaga ang nagiging ugat ng matinding emosyon sa panig ng mga tagahanga, kung saan ang labis na pagmamahal ay nagiging sanhi ng matinding overprotectiveness. Maraming solid Kim Chiu fans ang nakakaramdam na tila hindi patas ang pagtrato o nabibigyan ng sapat na importansya ang aktres, lalo na kapag ikinukumpara ang takbo ng kanyang karera sa mga solo projects at malalaking pelikula ng kanyang on-screen partner na si Paolo Avellino. Narito ang ilang mahahalagang punto kung bakit ganito ang nararamdaman ng fans, at kung ano ang tunay na realidad sa likod nito. 1. Ang pakiramdam na dehado, ang idolo solo movies versus kalendaryo ni Kim. Madalas ipunan ng fans na habang si Paolo ay sunod-sunod ang paggawa ng mga mabibigat na cinematic at solo projects, gaya ng mga seryoso at critically acclaimed na pelikula, si Kim naman ay tila nakatali sa kanyang pang-araw-araw na hosting duties. Dahil dito, natatakot ang fans na moanan o hindi ma-maximize ang buong potensyal ni Kim bilang isang premyadong aktres. Oras at pagod, araw-araw na napapanood si Kim sa It's Showtime, bukod pa sa kanyang mga Sunday production numbers sa ASAP. Dahil sa kanyang punong-puno na schedule, pakiramdam ng mga fans ay wala na siyang natitirang oras para kumuha ng mga prestihiyosong solo acting projects na magpapakita ng kanyang versatility. 2. Ang realidad, ang diskarte at pagpili ni Kim Chiu. Sariling desisyon ni Kim, sa maraming pagkakataon, nililinaw ng management na malaki ang say ni Kim sa kanyang karera. Ang pagiging bahagi ng isang daily noontime show tulad ng It's Showtime ay isang personal na commitment na mahalaga para kay Kim dahil ito ang naglalapit sa kanya sa masa araw-araw, isang bagay na hindi kayang ibigay ng isang simpleng pelikula o teleserye lamang. Queen of Multimedia. Hindi nakikita ng fans na ang solo projects ni Kim ay hindi lamang nasusukat sa teleserye. Siya ay isa sa mga nangungunang celebrity endorser sa bansa, may mga matatagumpay na vlogs, at patuloy na nagwawagi ng mga parangal, tulad ng kanyang Best Actress at Broadcast Arts Awards. 3. Ang epekto sa Kim Pao tambalan tensyon sa fandom, dahil sa protektibong mindset na ito, minsan ay nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga solid Kim fans at ng mga Kim Pao shippers o fans ni Paolo. Sinisisi ng ilan si Paolo o ang management kapag sa tingin nila ay mas favorable ang mga nakukuha nitong proyekto kumpara kay Kim. Sa huli, ang pagiging protektibo ay patunay lamang kung gaano katindi ang pagpapahalaga ng mga tagahanga sa legacy ni Kim Chiu sa industriya. Subalit, tulad ng madalas na paalala ni Kim,
Nagtitiwala siya sa kanyang home network at masaya siya sa takbo at balanse ng kanyang karera ngayon. Paghahati ng opinyon sa mga individual na proyekto, nasasaktan at nadidismaya ang ilang Kim Pao fans kapag ipinapare si Paolo sa ibang aktres, gaya ng proyekto nito kasama si Nadine Lustre sa Paris, dahil mas gusto nilang makita silang magkasama palagi. Ang isyong ito ang isa sa pinakamalaking hamon sa mga modernong love team, kung saan ang kagustuhan ng mga fans na makitang magkasama ang kanilang mga idolo ay bumabangga sa propesyonal na paglago ng mga artista. Ang pagtatambal nina Paolo Avellino at Nadine Lustre para sa isang espesyal na proyekto sa Paris ay nagdulot ng malaking ingay at hati na opinyon sa mundo ng showbiz, partikular na sa mga solid Kim Pao shippers. Narito ang malalim na pagsusuri kung bakit nagdulot ito ng matinding emosyon at kung paano ito hinarap ng mga hango sa industriya. 1. Bakit masakit at nakakadismaya para sa mga Kim Pao fans? Takot sa pagkakabuwag, fear of disbandment para sa mga hardcore shippers. Ang pagpapares kay Paolo sa ibang sikat na aktres tulad ni Nadine ay tila babala na unti-unti nang tinatapos ang tambalang Kim Pao. Natatakot silang mawala ang momentum na tinatamasa ng tambalan matapos ang tagumpay ng What's Wrong with Secretary Kim at The Alibi, emosyonal na pamumuhunan, emotional investment. Ang mga fans ay naglalaan ng oras, pera, at emosyon para i-trend, i-promote, at suportahan ang bawat galaw ng Kim Pao. Kapag nakikita nilang may ibang kapareha ang isa sa kanila, pakiramdam ng ilang fans ay nababawasan ang pagiging exclusive at magic ng tambalan. 2. Ang propesyonal na aspeto, bakit kailangan ang individual na proyekto? Pag-unlad bilang mga alagad ng sining, kilala si Paolo Avellino bilang isang seryoso at versatile na aktor bago pa man nabuo ang Kim Pao. Ang paggawa ng mga proyekto kasama ang ibang mahuhusay na aktor, gaya ni Nadine Lustre, ay bahagi ng kanyang paglago at pagpapanatili ng kanyang reputasyon sa industriya ng pelikula, malusog na karera para sa dalawang panig, tulad ng pagiging busy ni Kim Chiu sa It's Showtime at kanyang mga solo endorsements. Kailangan din ni Paolo ng mga proyektong tugma sa kanyang schedule at kakayahan. Ang pagiging individual na artista ay hindi nangangahulugang tinatalikuran na ang love team. 3. Ang hamon ng fan delusion versus katotohanan. Hati ang fandom, nagkaroon ng dalawang pangkatin ang mga tagahanga. Ang unang pangkat ay ang mga toxic shippers na nagagalit, nambabatikos kay Nadine, at nagpapakita ng puot sa social media. Ang ikalawang pangkat naman ay ang mga mature fans na ipinagtatanggol ang desisyon ni Paolo at ipinapaliwanag na trabaho lamang ito. Paalala ng mga artista, sa mga nakaraang panayam, madalas ding ipahiwatig ni Kim at Paolo na bagamat lubos silang nagpapasalamat sa suporta sa Kim Pao, sila ay mga aktor pa rin na may kanya-kanyang obligasyon at karera na dapat pangalagaan. Sa huli, ang matagumpay na pagpapatakbo ng isang tambalan sa kasalukuyang panahon ay nangangailangan ng malawak na pag-unawa mula sa mga tagahanga, na ang pansamantalang paghihiwalay para sa ibang proyekto ay hindi katapusan ng Kim Pao, kundi paraan lamang upang mas lalo nilang mapatunayan ang kanilang individual na galing. Mga isyu ng Delulu fans, may mga pagkakataon na ang ibang tagahanga ay lumalagpas na sa linya, kaya naman nababatikos ang buong fandom at tinatawag na toxic o cheap na nagiging dahilan upang masaktan ang mga totoong nagmamahal sa tambalan. Ang isyu ng mga tinaguriang Delulu delusional fans ay isa sa pinakamabigat na suliranin sa mga makabagong fandom, dahil ang labis na imahinasyon at emosyon ng iilang miyembro ay madalas na nagiging mitya ng pagkasira ng imahe ng buong grupo. Sa mundo ng Kim Pao shippers, marami ang nasasaktan kapag ang buong komunidad ay nadadamay sa pambabatikos dahil lamang sa iilang tagahanga na lumalagpas na sa linya ng katotohanan at tamang pag-uugali. Narito kung paano nakakaapekto ang fenomenong ito at kung bakit labis na nahihirapan ang mga mature at totoong nagmamahal sa tambalan. 1. Ano ang ginagawa ng mga Delulu fans na nagiging sanhi ng batikos? Pagpilit sa tunay na relasyon, ang ilang fans ay gumagawa ng mga kwento, teorya,
o nag-e-edit ng mga larawan at video upang patunayan na may secret real-life romance na ang dalawa. Kapag ang katotohanan ay hindi tumugma sa kanilang imahinasyon, gaya ng kapag may kanya-kanyang lakad sina Kim at Paolo, nagwawala sila sa social media, pag-atake sa mga katrabaho at kaibigan, gaya ng nangyari sa issue kay Vice Ganda sa It's Showtime, o sa mga proyekto ni Paolo kasama ang ibang aktres, ang mga radikal na fans na ito ay nagpapadala ng mga mapanirang komento o hate speech. Dahil dito, nababansagan ang fandom na toxic. Panghihimasok sa personal na buhay, may mga pagkakataon na maging ang pamilya, kaibigan, o management ng mga artista ay inaaway ng ilang fans kapag sa tingin nila ay hindi favorable ang mga ito sa tambalan. 2. Ang epekto sa mga mature at tunay na tagahanga generalization o paglalahat, ang pinakamasakit para sa mga totoong fans ay ang tawaging cheap o heyaman, ang buong fandom ng mga netizen o kritiko. Ang mga fans na tahimik lang na bumibili ng tiket, nanunood ng serye, at nag-stream ng legal ay nadadamay sa negatibong reputasyon, emosyonal na pagkapagod, fan fatigue, maraming tapat na tagahanga ang nakakaramdam ng pagod dahil sa halip na mag-enjoy sa panunood, nagiging tagapagtanggol sila laban sa bashing, o kaya naman ay napipilitang mag-sorry para sa kasalanan ng ibang fans upang linisin ang pangalan ng Kim Pao. 3. Paano ito nilalabanan ng fandom? Pagtatatag ng report and block squads, ang mga mature Kim Pao fans ay nagkakaisa na ngayon upang i-report ang mga accounts na nagpapakalat ng toxicity o fake news upang hindi na ito lumaki at mapansin ng publiko, pagtugon sa paalala ng idolo. Sinisikap ng mas malawak na bahagi ng fandom na sundin ang ehemplo ni Kim Chiu, ang mag-focus sa pagpapakalat ng pagmamahal at pagiging positibo, habang daindedma ang mga nanggugulo. Sa huli, ang pagiging fan ay dapat na nagbibigay ng saya at inspirasyon, hindi stress at hidwaan. Ang mga totoong nagmamahal sa Kim Pao ay ang mga nakakaunawa sa pagkakaiba ng real, on-screen, at real, totoong buhay, at iginagalang ang karapatan ng kanilang mga idolo. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang PNUTZ Vlog, watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.